Narito ang mga episode timestamps mga kaanilog. Para mas madali ninyong masundan ang kwento. Enjoy watching! Makikitang hinuhugasan ni Yuji Itadori ang kanyang dugwang kamay sa loob ng isang bahay. Tila may pinakikinggan siyang mabuti. Nang sa kanyang harapan ay may isang higanteng kamay ng cursed spirit ang paulit-ulit na sumusubok na abutin siya. Tumakbo si Yuji palabas ng isang mataas na gusali at pagdating sa ibaba ay kumuha siya ng calorie snack bar at kinain ito. Ilang bat-like cursed spirits ang umatake sa kanya, ngunit madali niya itong napuksa. Sa kanyang pagtakas, bigla siyang sinunggaban ng isang malaking kamay at inilipad paitaas, ngunit nagawa pa rin niyang makawala matapos bumangga sa loob ng gusali. Pagmulat ng kanyang mata, kaharap na niya ang malaking cursed spirit. Sa isang iglap, pinipigilan ni Yuji ang isang espada upang hindi siya masaksak at ang may hawak nito ay si Yuta Okoso. Isang lalaki ang nagtatanong kung tunay na patay na si Mai, ngunit sinabi ng babaeng kausap niya na mas dapat ikabahala ang kalagayan ng head ng pamilya at na si Maki ang nasa bingit ng kamatayan. Halatang walang pakialam ang lalaki, sinabi pa niyang kahit maganda si Maki ay hindi naman ito magaling at mas pinuri pa niya ang talento ni Mai. Ang lalaking ito ay si Naoya Zenen, isang special grade 1 sorcerer. Pagdating ni Naoya sa harap ng isang matandang naghihintay sa kanya, lantad ang kanyang kayabangan habang minamaliit sina Ogi Zenen at Jinichi Zenen. Maya-maya, pumasok ang matandang Unano at ibinalita na pumanaw na ang head ng Zenen clan na si Lord Naobito Zenen, at hawak nito ang testamento at final wishes ng namayapa. Ayon sa testamento, itatalaga si Naoya Zenen bilang ika-27th head ng Zenen clan, at mamanahin niya ang lahat ng assets, kabilang ang mga first tools sa Tokyo Jujutsu High at Zenen Clan Vault na may pahintulot ni Naogi at Jinichi. Gayunpaman, kung mamatay o mawalan ng kakayahang kumilos si Satoru Gojo, ipatutupad ang kasunduan kay Toji Fushiguro, tatanggapin si Megumi Fushiguro sa angkan at siya ang magiging bagong pinuno kasama ang lahat ng assets. Dahil dito, nagalit si Naoya at umalis ng silid, sinabing walang alam ang isang bata sa pamumuno. Tinanong niya kung nasaan si Megumi at sinagot siyang nasa Tokyo, hinahanap si Yuji Itadori. Nang malaman ni Naoya na si Yuji ang vessel ni Sukuna, nagpahayag siya ng balak na ipaabot sa higher-ups ang kanyang mensahe, papaslangin niya si Yuji. Para sa kanya, dahil mistulang impyerno na ang Tokyo, hindi na mahalaga kung paano o kailan mamamatay ang mga tao. Muling binalikan ni Yuji Itadori ang mga masasakit na trahedyang kanyang naranasan. Habang tahimik siyang nakaupo, nilapitan siya ng kanyang kapatid na si Choso upang kumustahin ang kanyang mga injury. Sinabi ni Yuji na ayos lang siya, marahil dahil sa impluensya ni Sukuna, naramdam niyang patuloy pang lumalakas ang kapangyarihan. Tumayo si Yuji at inamin na may binabalak si Sukuna kay Megumi, at marami na rin itong napaslang. Dahil dito, sinabi ni Yuji na ayaw na niyang makasama ang kahit sino at tinanong si Choso kung okay lang ba sa kanya na manatili kasama siya sa kabila ng nangyari sa mga kapatid nito. Agad namang nilinaw ni Choso na ayos lang yon, isang aksidente lamang ang nangyari, at kung sila ang nasa kalagayan ni Yuji, ganoon din ang kanilang gagawin. Dahil dito, nagpa siya si Yuji na umalis na sila, at ang susunod nilang hakbang ay bawasan pa ang mga natitirang cursed spirits. Paglabas nila, agad na nakipaglaban si Yuji, pinaslang ang isang squirrel-like cursed spirit sa isang sipa lamang. Habang siya ay nalalaglag, sinunggaban siya ng isa pang cursed spirit gamit ang bunganga nito, ngunit agad niya itong sinapak at naglaho ang halimaw. Isang muscle-type Cyclops cursed spirit naman ang umatake, subalit mabilis itong naiwasan ni Yuji. Tumakbo si Yuji habang hinahabol ng napakaraming cursed spirits hanggang sa makapasok siya sa isang tunnel kung saan sinigaw niya ang pangalan ni Choso. Ilang sandali pa, tinamaan ng blood laser sa ulo ang mga cursed spirit at agad silang napuksa. Isang higanteng cursed spirit ang muntik ng umatake kay Choso, ngunit pinigilan ito ni Yuji sa pamamagitan ng isang suntok sa sikmura. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang may lumitaw na isang lalaki at tinanong kung naroon si Megumi. Ipinahayag nito na hinatulan na ng kamatayan si Yuji Itadori, ngayong wala na ang proteksyon ni Satoru Gojo, at malinaw na sinabi niyang si Megumi ang tunay niyang pakay. Sa isang iglap, nagbistulang nag-teleport ang lalaki at sinuntok si Yuji, siya ay si Naoya Zenen. Sinubukan ni Choso na umatake ngunit mabilis siyang tinamaan ng sunod-sunod na suntok ni Naoya. Kahit magtulungan sina Yuji at Choso, walang epekto ang kanilang mga atake dahil sa bilis ni Naoya. Maya-maya, naramdaman nila ang isang presensyang kahalintulad kay Gojo, at dito nagpakita si Yuta Okoso. Ipinakilala ni Naoya ang sarili bilang pinsan ni Maki at sinabi kay Yuta na pareho silang naroon upang patayin si Yuji. Habang nag-uusap sina Naoya at Yuta, nagpa siya sina Yuji at Choso na maghiwalay.
Si Choso ang haharap kay Naoya upang pigilan ito habang pinayuhan niya si Yuji na tumakas kay Yuta dahil ang pakikipaglaban dito ay tiyak na ikamamatay niya. Agad na tumakbo si Yuji at hinabol siya ni Yuta habang nagulat si Choso nang mapansin niyang nabasanan ni Naoya ang kanyang plano. Muling bumalik ang eksena kung saan mahigpit na pinipigilan ni Yuji ang espada ni Yuta. Bigla siyang tumalon palayo ngunit agad siyang sinundan at inatake ni Yuta gamit ang espada. Naiiwasan man ni Yuji ang mga atake, napatalsik pa rin siya dahil sa lakas ng cursed energy ni Yuta na labis niyang ikinamangha. Habang patuloy ang pag-atake, naalala ni Yuji ang mga itinuro ni Todo na mas mahirap basahin ang galaw ng isang bihasang sorcerer. Dito niya napagtanto na wala siyang laban kay Yuta dahil patuloy na tumataas ang cursed energy nito maging sa espada. Naalala rin niya ang huling habilin ni Nanami na ipinagkatiwala na sa kanya ang lahat. Tumakas si Yuji, dumaan sa isang kotse, at kumuha ng patalim. Naalala niya ang sinabi ni Gojo tungkol sa paggamit ng weapon bilang foundation ng isang sorcerer. Kahit hindi pa bihasa, sinubukan niya itong gamitin. Nasipa siya ni Yuta sa sikmura at nabasag ang patalim, ngunit nagawa pa rin ni Yuji na putulin ang espada ni Yuta. Habang sumusugod si Yuji pabalik, bigla siyang sinunggaban mula sa likuran ng isang malaking kamay, ang Rika, cursed spirit ni Yuta. Hindi na makakilos si Yuji at humingi ng paumanhin si Yuta bago saksakin si Yuji diretso sa puso. Isang babaeng nakaupo sa wheelchair ang pinagmamasdan ng lalaking naglalakad palayo sa kanya kasabay ng pagpapakita ng eksena kung saan pinatay ni Yuta si Yuji. Kasunod nito, makikita ang walang awang pambubugbog ni Naoya kay Choso na malinaw na nagpapakita ng layo ng kanilang combat skills. Dahil sa matinding bilis ni Naoya, nagmistulang punching bag si Choso at hindi niya agad magamit ang kanyang blood manipulation. Gumamit si Choso ng flowing red scale staff ngunit biglang naglaho si Naoya at mabilis na kumilo sa paligid na parang ninja. Sa muling pag-atake ni Naoya, nakasabay na si Choso, isang bagay na agad napansin ng kalaban ngunit hindi pa rin ito sapat dahil nasugatan siya sa sikmura. Dito nalaman ni Naoya ang kapangyarihan ni Choso, ang flowing red scale, na nagbibigay daan upang ma-focus ang external eye muscles at ma-improve ang kinetic vision. Gayunpaman, nagawa pa rin itong eye counter ni Naoya gamit ang kanyang weapon na para sa kanya ay nakaka-disappoint dahil maging ang kanyang mga kapatid ay palaging umaasa sa sandata, bagay na tinawag niyang kaiyahiya. Natanong ni Choso kung ayaw niya sa kanyang mga kapatid at diretsahang sinabi ni Naoya na wala siyang pakinabang sa mga kuya na mas inutil pa kaysa sa bunso. Para naman kay Choso, ang mga kuya ay dapat nagsisilbing mabuting halimbawa, isang paniniwalang lubos na pinandirian ni Naoya. Habang nagsasalita si Choso, nakaramdam si Naoya ng panganib at agad tumakbo. Maya-maya, napuno ng napakaraming dugo ang tunnel na tila humahabol sa kanya. Ipinaliwanag na ang death paintings ay halo ng curse at human, may kakayahang i-convert ang cursed energy bilang dugo at hindi namamatay hanggat hindi ito nauubos. Nang maabutan si Naoya ng dugo, napatigil siya at hindi makagalaw. Mula sa kanyang likuran, makikita si Choso na naghahanda ng atake. Kampante pa rin si Naoya dahil sa kanyang 24 FPS technique, ngunit habang papalapit siya at nagtataka kung bakit hindi pa umatake si Choso, dito na pinakawala ni Choso ang technique na kanyang na-develop sa loob ng 150 years. Dahan-daang lumapit si Choso kay Naoya upang tuluyan na sana itong tapusin, nang biglang dumating si Yuta mula sa kanyang likuran, dala-dala ang katawan ni Yuji na wala ng buhay. Nang makita ni Yuta si Naoya, inasar pa niya ito at sinabing mukhang masakit ang sinapit nito. Ilang sandali pa, nagsimulang magsuka ng dugo si Naoya, at dito nalaman na pumasok sa kanyang katawan ang inhumane blood ni Choso, isang dugong pilit na nire-reject ng kanyang katawan. Dahil dito, tinanong ni Yuta si Naoya kung gusto ba nitong magpahil dahil ang kanyang reverse curse technique ay may kakayahang magpagaling ng tao. Ngunit may kapalit ito, kailangan niyang i-report sa higher-ups ang pagkamatay ni Yuji. Isang pangyayari ang ipinakita kung saan makikitang isang sanggol pa lamang si Yuji, kasama ang kanyang ama, ang kanyang lolo, at maging ang kanyang ina. Maya-maya, biglang nagising si Yuji at nagtatakang napagtanto na buhay pa siya. Napatingin siya kay Yuta na biglang napangiti at nagpasalamat na ligtas pa si Yuji. Dito ipinaliwanag ni Yuta na noong panahong minsan silang magkasama ni Gojo, humiling ito sa kanya na alagaan at bantayan si Yuji. Dahil dito, wala siyang ibang nagawa kundi magpanggap at lumikha ng isang eksena upang mailigtas siya. Ipinakita ang panahong magkasama sina Gojo at Yuta kung saan sinabi ni Gojo na tila may masamang mangyayari sa kanya. Kung sakaling mangyari yon, hiniling niyang bantayan ni Yuta ang mga first at second year students.
Nagtaka si Yuta at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito, sabay biro kung may problema ba ito sa isang babae, dahil hindi rin niya ma-imagine na may masamang mangyayari kay Gojo. Dito ipinaliwanag ni Gojo na mas dapat pagtuunan ng pansin ni Yuta si Yuji, dahil ito ay hinatulan ng kamatayan, katulad ng nangyari noon kay Yuta. Tinanong din ni Gojo si Miguel kung kumusta na ito, na agad namang sinagot ni Yuta na ayon kay Miguel, ayaw niya itong makita. Pagbalik sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Yuta kay Yuji na kinailangan niyang gumawa ng isang eksena upang pigilan ng iba na tuluyang pumatay sa kanya, at para makagawa rin ng malinaw na patunay sa HQ na totoong patay na si Yuji. Humingi ng tawad si Yuta sa kanyang ginawa, dahilan upang itanong ni Yuji kung paano siya nabuhay. Agad naman ipinaliwanag ni Yuta na ginamit niya ang kanyang reverse curse technique sa mismong sandaling huminto ang tibok ng puso ni Yuji, at agad niya itong nihil. Ito na ang ikalawang beses na paineke ang pagkamatay ni Yuji, kaya posibleng agad din itong matuklasan, lalo na't magulo pa ang kasalukuyang sitwasyon. Nang tanungin ni Yuji kung bakit niya ito ginawa, diretsahang sagot ni Yuta, dahil ang mga taong mahalaga sa kanya ay pinapahalagahan rin si Yuji. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating si Megumi. Agad niyang hinayla si Yuji at sinabing babalik na sila sa Jujutsu High. Kita sa mukha ni Yuji ang pag-aalinlangan, ayaw niyang bumalik dahil sa mga nagawa niya, lalo na ang pagkamatay ng mga taong nasangkot. Ngunit mariing sinabi ni Megumi na huwag niyang sakuan ang sarili. Ipinaalala niya na sila ay mga Jujutsu sorcerers at walang sino man ang may karapatang humusga sa kanila. Ito raw ang dahilan kung bakit kailangan nilang patunayan na patuloy silang nabubuhay at lumalaban. Sa isipan ni Yuji, mali ang pananaw ni Megumi, ngunit hindi pa rin ito tumigil sa pangungumbinsi. Hanggang sa bigla nitong sinabi na simulan ni Yuji ang pagligtas sa kanya mismo, na labis na ikinagulat ni Yuji. Ibinunyag ni Megumi na nag-set up si Noritoshi Kamo ng isang death game sa pagitan ng mga pinagkalooban niya ng curse techniques, na tinawag na calling game. Kasama sa larong ito ang kanyang stepsister na si Sumiki, kaya nakiusap siya kay Yuji na tulungan siyang iligtas ang lahat. Kasabay nito, ipinakita ang mga rules ng calling game, na siyang magtatakda ng magiging kapalaran ng mga kalahok. Sinabi ni Yuji kay Yuta na may binabalak na hindi maganda si Sukuna para kay Megumi. Kung sakaling tuluyang ma-take over ni Sukuna ang kanyang katawan, mariin niyang hiniling kay Yuta na patayin siya agad. Walang pag-aalinlangan namang sumang-ayon si Yuta at sinabing gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Tinanong ni Yuji si Megumi kung ano ang susunod nilang hakbang. Ipinaliwanag ni Megumi na una, kailangan nilang bumalik sa Jujutsu High at makipag-usap kay Tengen-sama. Marami siyang katanungan kung ano ang tunay na layunin ni Noritoshi Kamo at kung ano ang susunod nitong hakbang. Ang calling game ay isang hindi pangkaraniwang uri ng terorismo sa mundo ng Jujutsu, at kailangan nilang masagot ang mga tanong na ito upang maresolba ang sitwasyon. Para kay Megumi, si Tengen-sama lamang ang may kakayahang magbigay ng mga sagot. Nagtanong si Yuji kung baka alam ito ni Tsukumo, ngunit ipinaliwanag ni Megumi na nakausap na niya ito at pareho sila ng plano. Sa ngayon, nagtatago si Tsukumo sa Jujutsu High dahil ayaw nitong makipagtalo sa mga higher-ups. Dito naman sinabi ni Yuta na magiging malaking problema nila ang concealment barriers ni Tengen. May mahigit 1,000 doors ang patuloy na nag-shuffle, at iisa lamang sa mga ito ang tunay na daan patungo sa Tombs of the Star, kung saan naroroon si Tengen. Humingi ng tawad si Yuji kay Megumi at nagtanong kung ano na ang nangyari kay Kogisaki. Sumagot si Megumi, at makikita ang matinding gulat ni Yuji na nauwi sa galit matapos marinig ang sagot. Bigla namang lumitaw si Choso at sinabing may magagawa siya laban sa concealment barriers. Tinanong niya si Yuji kung naaalala pa nito ang nangyari noong araw na ninakaw ni ito ang mga daliri ni Sukuna kasama ang mga death paintings, dahil ganoon din mismo ang plano nilang gawin ngayon. Sa isang tila basement, naroon sina Maki at Yuki Tsukumo. Agad na tinanong ni Yuta si Maki kung ayos na ba itong tumayo at gumalaw, na sinagot naman ni Maki na wala na itong problema. Ipinaliwanag ni Tsukumo na wala na siyang magagawa sa mga peklat ni Maki, kahit pa gumamit ng reverse curse technique. Sa huli, nailigtas si Maki hindi dahil sa resistensya sa mga sumpa, kundi dahil sa pambihirang lakas ng kanyang katawan. Tinanong ni Maki si Megumi tungkol sa barrier ni Tengen-sama. Dito ipinaliwanag ni Choso na sa daan patungo sa Tombs of the Star ay matatagpuan ang Forbidden Vault na naglalaman ng mga cursed tools at cursed objects ng Jujutsu High, kasama na ang lugar kung saan naroroon ang kanyang mga kapatid. Kahit mga labi na lamang ang natitira sa kanila, kaya pa rin ni Choso na masense ang kanilang presensya kapag magkakasama gamit ang kanyang teknik. Natuwa si Maki sa narinig at tinanong kung sino si Choso, dahilan upang magkaroon ng saglit na katahimikan. Sinagot ni Yuji na sa ngayon, maaari niyang sabihing kapatid niya si Choso, na ikinaproud naman ito.
Sa harap ng isang pinto, nakumpirma ni Choso na naroon sa likod nito ang kanyang mga kapatid. Pagbukas nila, bumungad ang lugar na puno ng mga sanga. Pumasok sila at naglakad hanggang sa marating ang isang elevator na patungo sa Tombs of the Star. Paglabas nila ng elevator, napansin ni Yuji ang dugo sa sahig at ipinaliwanag ni Tsukumo na ang dugong iyon ay naroon na mula pa 12 years ago. Nagpatuloy sila hanggang sa makarating sa main hall kung saan nagtanong si Yuji kung bakit tila Blanca ang lugar. Sinagot ni Tsukumo na nire-reject sila ni Tengen. Dahil dito, iminungkahi ni Yuta na umalis na lamang sila. Ngunit habang papalayo na sila, isang boses ang biglang nagsalita, tinanong kung aalis na ba sila at binati sila sa kanilang pagdating at ang nagsalita ay walang iba kundi si Tengen Sama. Binati ni Tengen ang lahat sa sanctuary maliban kay Tsukumo, dahilan upang magulat ang grupo nang mapagtantong si Tengen mismo ang nasa harapan nila. Ipinaliwanag niyang hindi niya binati si Tsukumo dahil hindi na iyon ang kanilang unang pagkikita. Tinanong ni Tsukumo kung bakit isinara ang Tombs of the Star, at sagot ni Tengen, ito ay pag-iingat dahil posibleng kakampi ni Kenjaku ang dating Noritoshi Kamo, na ngayon ay nasa katawan ni Geto. Nagtanong si Yuji tungkol sa kalagayan ni Tengen, bagay na ikinamangha ni Megumi dahil sa tapang ni Yuji. Ipinaliwanag ni Tengen na siya ay immortal ngunit patuloy na tumatanda, at nagbiro pa na kung aabot sila sa 500 years old ay magiging katulad din nila ang kanyang anyo. Dahil nabigo siyang makapagsanib sa Star Plasma Vessel 12 years ago, bumilis ang kanyang pagtanda at nawala ang kanyang identity, kaya ang mundo na mismo ang kanyang pagkatao ngayon. Ipinaliwanag ni Yuta na pakay nila ay alamin ang plano ni Kenjaku at kung paano bubuksan ang Prison Realm. Handa sanang sumagot si Tengen ngunit may kondisyon, sa tatlong pangalan, Yuta, Tsukumo, at Choso, kailangan niyang manatili ang dalawa sa tabi niya upang bantayan siya. Nagulat ang lahat, lalo na si Yuta, dahil isa siyang immortal. Kaya tinanong ni Maki kung natatakot ba siyang masil, habang iginiit ni Tsukumo na hindi patas ang kondisyon dahil hindi malinaw kung gaano katagal at ano ang tunay na dahilan ng pagbabantay. Dito ay nagpaliwanag na si Tengen tungkol sa tunay na layunin ni Kenjaku, ang pilitin ng ebolusyon ng buong sangkatauhan sa Japan. Tinanong ni Megumi kung bakit hindi ginamit ni Kenjaku ang barriers ni Tengen upang gawing Jujutsu sorcerers ang lahat gamit ang Idol Transfiguration, ngunit ayon kay Tengen, kulang ang cursed energy ni Kenjaku at masyadong mabagal ang pag-evolve ng bawat tao kung paisa-isa. Dahil dito, ang piniling paraan ni Kenjaku ay ang assimilation ng sangkatauhan kasama si Tengen. Alam at hindi niya kayang unawain ang sinasabi ng puso ng isang tao. Tinanong naman ni Maki kung magiging maayos ang lahat kung i-reject niya ang assimilation, ngunit ayon kay Tengen, ito ang problema, dahil sa ni Yuta kung bakit kailangan bantayan si Tengen. Dagdag pa ni assimilation. Dahil dito, binago ni Kenjaku ang kanyang strategy, imbes na patayin ng Six Eyes, pinlano niyang i-seal ito at nagsimulang hanapin ang Prison Realm na napasa kamay niya 6 years ago. Gayunpaman, 12 years ago, may hindi inaasahang nangyari si Kenjaku, hawak na niya ang lahat ng kailangan para sa plano, maliban noon sa Prison Realm. Ipinaliwanag din ni Tengen na ang Calling Game ay isang warm-up bago ang assimilation, gamit ang cursed energy ng mga players upang simulan ang proseso. Isa sa mga kondisyon ng laro ay hindi maaaring maging Game Master si Kenjaku, kaya kahit mapatay siya, hindi agad matatapos ang Calling Game, tatapusin lamang ito kung mamamatay ang lahat ng players o kung lahat ay tumanggi at mamatay rin. Dahil dito, napagtanto ng grupo na kailangan nilang sumali sa Calling Game at magdagdag ng rule para tuluyan itong matapos, kasabay ng plano na palayain si Gojo. Nang tanungin ni Tengen kung sino ang may iwan sa kanyang tabi, maghiganti sa kanya, nagpasalamat si Tengen at inilabas ang back ng Prison Realm na kinakailangan upang mapakawalan si Gojo. Nagulat ang lahat dahil ito ang unang beses nilang marinig ang tungkol dito. Ayon kay Tengen, ang back ay parang backdoor, at dahil nanatiling sealed ito, naitags. Gayunpaman, 12 years ago, ang parehong artifact ay sinira o sinil ni Gojo, dahilan ng pagkadismaya ni Yuji at Megumi. Tinanong ni Tsukumo kung may iba pa bang paraan na sinang-ayunan naman ni Tengen ago ay ng anumang cursed, ang lokasyon ay nasa east side ng Tokyo. Ipinakita ni Tengen ang mapa ng Tokyo at ipinaliwanag na may 10 colonies sa buong Japan na pinagdurugtong ng mga barrier na idinisenyo upang ilipat ang mga tao sa kabilang panig. Agad itong ikinumpara ni Yuji sa Yasuhachi na nilang pipiliin sa loob ng 19 na araw at manumpang sasali sa Calling Game. May 10 araw pa bago ang sapilitang paglahok sa game ng kapatid ni Megumi, si Sumiki. Sa rule number 2, ang pagtanggal ng curse ng Idol Transfiguration dahil malino na nakasaad ang salitang pagtanggal at hindi pagbabawal sa paggamit.
Ibig sabihin, may puwersahang gagawin ito sa utak ng isang tao at mas lohikal na ang pagtanggal ng teknik ay katumbas ng kamatayan dahil kung hindi, walang sasali. Para kay Maki, hindi ito mapanganib dahil wala naman siyang cursed technique. Sa rule number 3, ipinaliwanag ni Tengen na ang mga ordinaryong tao sa colony ay binigyan ng isang beses na pagkakataong makaalis. Walang kasunduan tungkol sa pagpasok at paglabas ng colony na tila sinadyang gawing unang malinaw na layunin ng laro ang makaalis sa colony. Ay isang player upang magdagdag ng bagong rule sa calling game. Sa rule number 7, nang tanungin ni Choso kung patas ba ang mga rules, sinabi ni Tengen na dapat nilang asahan ang pagiging patas ng sistema dahil ipinapatupad nito ang napakahigpit na batas at hindi nito pahihintulutan na paboran si Kenjaku. Sa rule number 8, malinaw na pinipilit ng laro ang mga manlalaro na pumatay dahil kung walang pagbabago sa punto sa loob ng 19 days, aalisin ang kanilang curse technique. Sa puntong ito, kumpleto na ang impormasyong kanilang nakuha at ang natitira na lamang ay ang pagtukoy sa role ng bawat isa. Sina Yuki at Choso ay may iwan upang bantayan si Tengen. Si Maki naman ay babalik sa Zenin House upang bawiin ang mga cursed tools at pagkatapos nito ay hahanapin niya si Panda upang tumulong sa paglaban sa calling game. Si Yuta ay papasok agad sa isang colony at sasali sa calling game upang makalakam ng impormasyon bago pa tuluyang makasali sina Sumiki at Megumi. Samantala, sina Yuji at Megumi ay inatasan ni Maki na makipagkita kay Kinji Hakari. Ayon kay Yuta, si Kinji ay isang suspended third-year student at dahil kulang ang kanilang grupo, mariing iginiit ni Maki na i-recruit nila ito kahit ano pa ang mangyari, lalo na't sinabi ni Yuta